muna nga po ay tumayong lahat. Magbatian muna po tayo. Sige po, magngitian, magkamayan. At sabihin niyo po sa isa't isa na church is not complete without you. Okay po. Dumako muna po tayo sa ating mga announcements. Kung meron po kayong bulletin, sabayan niyo po ako. Kahapon po ay naganap yung Men's and Women's Conference and pinapamanhik na mga tatay at nanay ng mga tahanan ay talagang magpakatatag, mag-rise up. And maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng pagmamahal sa ating mga pastors, last Pastors Appreciation Month, and also sa ating minamahal na bishop. Salamat po sa suporta sa mga ating mga lingkod. Ayan. And bago po tayo magtuloy-tuloy, kung meron po kayong napansin na tote bag na gray, kung may nakita po kayo upon entering the lobby, lalo na po dun sa may sofa, ayan, ipagbigay alam lang po dahil nawawala po ang bag ni Sister Liza Enriquez. Ayan, contact na lang po siya or yung media or yung ushers po, baka nakita nyo po yung tote bag na gray. Ayan. Sige po, let's move on. Today po ay meron po tayong treasure hunting. Ang mga kabataan, magpapanalo ulit, mag-evangelize, lalabas, at ang meeting place po ay sa munisipyo, 5 p.m. So mga kabataan, sumama po tayo sa paghayo at pag-reach out pa ng iba pang kabataan. So kung wala naman po kayo or make time for this afternoon 5 p.m. Dahil alam po natin na iba na po ang takbo ng mundo. So let's join po ang mga kabataan mamaya. And starting this week po ang ating 90 Days Fire Challenge Prayer and Fasting Week. So meron din po kasi tayo magaganap na Spread the Fire Vision 2020 sa darating na linggo, panglahatan naman pong evangelism. So kung tayo po ay lalabas, hahayo sa linggo ng 3:00 po dito sa ating church, tapos lalabas po tayo pwedeng sa Corazon, Poblacion, lahat po to open to all po yung ating ganap sa linggo na mahahayo or mag-evangelize. Bago po iyon, tayo muna po ay mag-prayer and fasting ng breakfast, lunch, or dinner. May papamigay po mamaya ang mga ushers ng mga sign-up sheet para po mamili po kayo ng panahon na maglalaan po ng oras para mag-intercede sa mga hahayo. O kung hindi po kayo pwede sa linggo, maging prayer warrior po kayo ng mga hahayo at ayun po, ipanalangin yung mga gawain po natin, lalo pong patatagin ang body of Christ, especially ang mga pastor natin at mga leaders. So mag-sign up na po kayo mula Lunes hanggang Sabado po iyon. Mamili lang po kayo at least one. Isang ifa-fasting nyo. Hindi po kayo kakain, magpe-pray lang po kayo sa Panginoon. So breakfast, lunch, or dinner po iyon. And ito pa po isa sa ating papanalangin na gawain, Holy Spirit Fire Encounter. Para po to sa mga life class students natin. Magaganda daw po yung life class students natin ngayon, puro po babae. And open din to sa life class graduates. Kung gusto nyo po ma-renew ang fire nyo, then join us po sa November 26 and 27. So Linggo at Lunes po ito. Lunes po ay holiday. Bonifacio Day po iyon, kaya na-move po ng ganong araw, kaya dun po ang ating Holy Spirit Fire Encounter. So join us po. And what else po? Sa darating na November 25, lahat po ng may ministry o nag-sign up for ministry, meron po tayong All Workers Conference with Bishop Israel Sanoy dito po sa ating church. Sabado po iyon. 10 a.m. to 2 p.m. So join us po sa ating mentoring with our bishop. Ayun lang po. So di na po tayo magpapakatagal pa. It's love offering time. And since it's
love offering, syempre ang verse din po natin ay may pagmamahal. Syempre ang ating verse po ay galing sa John 13 verse 34, "But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you." So ito po ay utos ng ating Panginoon, magmahalan daw po tayo, gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya pakisabi nga po sa katabi nyo, I love you. I love you with the love of the Lord. Ayun. So, kapag daw po tayo ay nagmamahal, tayo ay nagbibigay. So, the famous quotation goes like this. You can give without love, but you cannot love without giving. So kung tunay po tayong mga nagmamahal sa ating Diyos, tayo po ay magbibigay sa Kanya. Kasi parte o mahalagang sangkap ng pag-ibig ay ang pagbibigay. So mahal natin ang Diyos, mahal natin ang church natin, ang LFC, mahal din natin ang isa't isa, kaya tayo ngayon ay magbibigay. Pwede po ba natin sabihin, I love God, I love our church, and I love one another. Ayan, mahal natin ang isa't isa. So let's give our tithes and offering po sa ating Panginoon. Let's give po. Ayan, so let's pray po. Ayan. Let's pray po sa ating mga offering. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa kakayahan namin na magkaloob. We love you and we love this church, kaya patuloy po kami na magbibigay sa iyo at sa iyong tahanan. And nawa, Panginoon, ang aming pagtatanim na ito ay makitaan namin ng so much fruits na ibibigay din naman po namin sa iba, lalo na po sa darating naming paghayo sa linggo. Nawa, Panginoon, ang mga kaloob na to ay magamit, Lord God, para mapagpala ang marami pang taong nangangailangan ng salita mo at ng pagmamahal mo. Kaya salamat, Panginoon, we entrust everything to you. In Jesus' name, Amen. So tumayo na po tayong lahat. Let's get ready to praise and worship our good God. And sabi po, I want to read po from Ecclesiastes. And the wisest author said, Ecclesiastes, ito po, sa Ecclesiastes 5, chapter 5, sabi po dito, be careful how you worship. Sabi po sa verse 1, be careful what you do when you enter the house of God. Fools go there to offer sacrifices because all they do is sin. But it's best just to listen when you go to worship. So minsan marami talaga tayong sinasabi sa buhay po, no? Pero once we enter the house of the Lord, wag na po tayo mag-make or magbabol ng kung ano-anong mga salita, kundi let's just pour our hearts out sa Panginoon. Hindi na kailangan ng mabulaklak na salita to worship Him. But right now, siguro po ang gawin natin is to just listen sa ating Panginoon kung ano yung gusto niyang sabihin as we worship Him. So let's pray po. Panginoon, maraming salamat po for another Sunday na kami po ay nagsama-sama para purihin ka. Nawa, Panginoon, marinig naming mabuti, marinig naming maliwanag kung ano po yung gusto nyong ipagawa sa buhay namin ngayon. And as we offer to you yung mga kapaguran, yung mga kabisihan namin, pero Lord, here we are. We are opening our hearts to you. We are opening our lives to you. Ikaw ang manguna sa aming pagsamba. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa puso ng bawat isa. Makikinig kami, Panginoon, kung ano yung gusto mong ipagawa sa amin. Kaya, Lord, Ikaw na po ang bahala all throughout our worship.
worship, praises to you, and we love you. In Jesus' name, amen. Amen. Let's continue to praise our God. Hallelujah. Hallelujah. You deserve our worship. You deserve our praise. You are worthy, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sige po, palakpak mo sa ating Panginoon. Amen. Sing praises, let laughter fill the world. Your people sing praises, let love and faith be heard.
God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison's doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. Shout out your praise. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. Shout out your praise. Shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes the way. 'Cause He hung up on the cross and He rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We worship the God who was. We worship the God who heals. We worship the God who See hung up on that cross. He rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. Shout out your praise. Shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We were forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise.
raise our hands to God. Hallelujah. As we worship our God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high.
honor your name. Their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Come on, let's give our God the praises from our hearts. Praise you, God. Oh, we praise you, Lord. Jesus, you are worthy. You are worthy of our praise, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Lord God. Every minute, every second of our life, we praise you. We worship you, oh God. For you are worthy of it all. You deserve the glory. Hallelujah. Praise you for your goodness. Praise you for your love. Praise you for your goodness. Hallelujah. We bless your holy name, oh God. You're worthy. You're worthy of our praise. Hallelujah. 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 Sige po, just express your love for our God. Express your love for our God. Your worship, your praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Sige po, bago tayo mo po, let's give God a round of applause that He deserves. Hallelujah. He's worthy. He's worthy of it all. Karapat-dapat ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Praise God. Ayan. Yan, tatabong bangka natin. Baka may gusto nilipat dito. Ay, ano kasi ano. Anyway, wherever you're comfortable, you're very welcome to sit in the house of God. Ang masaya, we are in the house of God. Amen? Sino po sa inyo masaya na He is in the house of God? Magsabi po ng Amen. Amen. It should always be a celebration. Should always be something that we look forward sa ating bawat Sunday. Diba? Kung dati kapag kayo ay nanonood ng isang pelikula o isang teleserye, ay sino po sa inyo dati pag yung teleserye nyo ay natapos na ng Friday tapos gusto nyo mag-Monday na para kayo ay makapanood. Pero sa Panginoon, nawa ang attitude natin pag natapos ang Sunday, you look forward to the Sunday na darating. Ayan, pwede bang palagyan ng treble Yan, medyo nangungukop dahil nga, ayan, tayo po'y medyo sinisipon din. Hello, paka-adjust na lang yung sounds. Yan, medyo nangungukop tayo dahil bukod sa sinisipon tayo. Okay, praise God. Water, please. Hindi kasi yung bottle ko rito. Okay, ating theme for this month is Spread the Fire. Yan, sabi mo sa katabi mo, spread the fire.
Sige, sabi mo sa katabi mo, spread the fire. Yan, we have the challenge this month na tayo nga ay po ay maghasik. Diba? Maghasik, hindi ng lagim, kundi ng pag-asa, ng kaligtasan sa mga taong nangangailangan nito. Ang ating verse nga ay Acts 1:8. Pwede ba natin sabay-sabay na i-quote? Ang Acts 1:8. Kung kapsado nyo. But you will receive 1, 2. Okay lang ba yan? 1, 2, 3. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Wow! So tayo rin magsasama-samang maging saksi. Saan magsisimula? Saan magsisimula? Sa Jerusalem. Kanina binanggit ni Pastor Amante na ang Jerusalem can be your inner circle, yung pinakamalapit na tao, na grupo sa iyo, pamilya, and all that. Of course, tama rin po yun. Pero right now, I would like us to focus on the idea, bakit niya kailangan sa Jerusalem, in particular, nung una binanggit ang verse na to, ay binanggit sa Jerusalem. So I would like to title this message, Spread the fire from the altar. Spread the fire from the altar, the fireplace of God. Last Sunday ay nag-preach si Bishop about yung makuha mong apoy. Dapat kapag nandito ka, ikaw yung naapoyan so that you can bring life, you can bring fire to parts of your lives. Ibig sabihin, we can imagine that this place is like a fireplace. Siyempre, hindi uso sa atin ng fireplace. Pero sino po sa inyo ang may idea ng fireplace? Sa mga mayayaman, di ba? O kaya sa Baguio. Sa Baguio, uso yan. Dahil malamig sa Baguio. Di ba po? Ayan, so, alam natin na doon nilalagay ang apoy para magpainit. At ibig sabihin, doon nilalagay yung mga kahoy at mga uling. Pero from that, we can get a fire to bring it to other place. Diba yung naging tema natin last month, Firebrands of God, na kinuha mula sa tumbok ng apoy para magbigay ng apoy. Pero pag-usapan natin ngayon yung pinaggagalingan, yung pinagsisimulan. So let's read again our verse for today, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Sabi natin Jerusalem. And in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Tayo po yung manalangin muna po. Father God, salamat po sa umagang ito. I pray that you speak to us and continue to inspire us, Lord, as to how we will start to spread the fire at magsisimula nga po kung nasan kami ngayon. For this we pray in Jesus' name, and everyone say, Amen. Spread the fire from the altar, the epicenter of God's glory, or the fireplace of God. So, yung epicenter, ibig sabihin, yung di ba pag nagkaroon ng malaking earthquake, may tinatawag na epicenter. Doon pinakabalakas. So, kung imagine niyo from Jerusalem, then Samaria, then Judea, and to the uttermost part of the earth. So, ibig sabihin, magsisimula sa isang lugar na ang tawag ay Jerusalem. Kung pag-aralan niyo po ang Bible, Jerusalem is a very, in fact, I would say, and I think it's really biblical, na the most important city in the world. Alam niyo po ba yun? Dahil ngayon, ayun ang ating pinag-pray. Pray for the peace of Jerusalem. Sino po sa inyo nag-update sa nangyayari sa Israel? At lagi natin pinag-pray every Thursday, we are facing this place kung saan doon ng Israel and praying for Israel. Specifically Jerusalem. Dahil nga sa Bible, ang Jerusalem ang pinaka-most important city. In fact, alam natin, kung alam niyo po ang Bible, this will be the city na kung saan si Jesus ay maghahari. Okay? So, kaya ibig sabihin, lahat ng pagsabog ng evangelism ay nagsimula nga po sa syudad nito. So, let's study Jerusalem. So, Jerusalem is the most important city in the Bible since Old Testament.
hanggang New Testament. Si Jesus Christ, He has to die in Jerusalem. He has to start yung pag-spread ng gospel sa Jerusalem. Sabi niya sa mga disciple niya ay nanatili kayo sa Jerusalem. Hintayin niyo ang banal na spirito bago kayo humayo. So, meaning to say, mayroon talagang pagsimulan na lugar. So, at kung mababasa niyo po ang story ng Jerusalem, napakarami itong ups and downs. Ilang beses na itong nakubkob, yung templo ni Solomon, the build, tapos binalik, at ngayon sira na naman. At kaya nga kung alam niyo po ang story yan ng Bible, at sa isa sa sign, kaya antabayanan niyo yan, isa sa sign na pagbalik ni Jesus Christ kapag yung templo sa Jerusalem ay na-rebuild uli. Ayan, kaya nga, may nag-comment nga siguro, kaya inalaw ni Lord ang gera sa Israel, di ba? With the Hamas, para masira yung nakatayo doon sa lugar na dapat magtatayuan ng Jerusalem. Kung alam niyo po, yung tinatawag na Dome of the Rock, ano yun, parang naka-belong sa mga Muslim. So, kailangang mawala yun para matayo ang Jerusalem. So, kapatayin po natin yan kapag ito po ay nasira, and then the rebuild of Jerusalem, of the temple of Solomon, the third time na i-rebuild to, ay katulad po na nasa picture. Pwede bang mag-focus tayo sa PowerPoint? para I can refer to it. Ayan, yung sa picture, that's the temple of Solomon, na kung saan doon nakasentro ang pagsamba ng Israel, ng mga Hudyo. Okay, naintindihan niyo po? And Jesus mismo made it a point na ang magiging sentro ng lahat ng mangyayari ay ang Jerusalem. Of course, wala tayo sa Jerusalem. Pero meron tayong lugar na kung saan tayo po ay we can relate to whatever is Jerusalem, because Jerusalem is the center of God's worship. And He delegated it that to places like we have right now, na kung saan tayo ay pwedeng sumamba sa Panginoon. Because Jerusalem is where the temple of God resides, special na, pinaka-special. Pero if you will go back to the Bible, sabi ng Exodus 20:24, nung ito yung senior ni Bishop Noel sa ating seminar, talagang ang dami nagrema sa akin. And I hope I can bring this up to you so that every time you will go to a place of worship, especially this place of worship na tinalaga natin para sa atin, you will make it always special na kayo pupunta rito. Sabi sa Exodus 20:24, make an altar of earth o lupa for me, and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle. Sabi sa last line, wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. Hello. Saan daw yung lugar na kung saan na ating pinaparangalan ng Diyos, pupunta siya at pagpapalaan niya tayo. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, anong lugar na kung saan tinalagan natin para parangalan ng Diyos, at alam natin, every time we are here, katulad kanina, talagang ang tindi ng presensya ng Panginoon ay daman-daman natin at para tayo pagpalain. Anong lugar po yun? Anong church? In particular, maraming church. Ano pong church? This church, the worship center, as far as you are concerned. Of course, may kanya-kanya, pero right now, I would like to present to you and to make it personal to you na ito ang tinalaga ng Diyos para sa iyo at sa akin. Para siya ay tagpuin. Para siya ay parangalan. In fact, when I was working on this sermon, at I'm sharing, hindi pa natin na-dedicate itong church na ito, no? Di ba, wala pa talaga tayo kasi nga, lumipat na tayo, excited tayo lumipat, kahit hindi pa tapos, unti-unting nagkaroon ng forma and all that, pero basically wala pa talaga tayong dedication of this temple, which is very, very biblical at talagang ginagawa naman talaga ng mga churches.
And we will go to an example of that, where in the temple of God was dedicated and the presence of God was so powerful. At sino po sa inyo nakadama ng presence of God kanina, nung tayo sumamba sa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Di ba alam natin na God is everywhere? Totoo yun. You can worship God in the house, you can worship God everywhere, pero iba yung special na lugar na tinalaga niya, na kung saan tinatawag sa Bible na tent of meeting, na kung saan doon natin siya kakatagpuin. Kaya nga sabi ko, nung as I'm working on Acts 1:8, kukulik natin to, before you can witness to the rest of the world, you must first experience yung kapangyarihan ng Diyos, kung saan tinalaga niya na doon kanya kakatagpuin. In particular, sa Bible, it is Jerusalem. Pero right now, I would like to offer to you ng ating Jerusalem para sa atin, especially in the light of I'm sharing right now, is this place. Sabi mo sa katabi mo, this is my Jerusalem. Kaya very important na ikaw ay maging mabuting patotoo, even in this place. Kasi mahirap naman mag-witness tayo, tapos tayo rito mismo, hindi magkakasundo. Tayo mismo rito, hindi magandang patotoo. Natitisod ka sa katabi mo. Di ba? Hindi, di ba? Para sabi nga nila, hindi mo pwedeng i-export ang isang product kapag hindi naman gumagana sa iyo. Hindi mo pwedeng, si Ate Lucy, meron siya mga beauty products. One time naranasan namin yun eh. May nagkaalok sa amin ng beauty products kay Maricel. O tingnan mo, gamitin mo to. Tingnan mo yung biscuit ko. Ang kinis-kinis. Pero bako-bako. Parang walang nangyayari. So, ibig sabihin, hindi mo pwede ibenta yan kung hindi naman gumagana sa iyo. Tama po ba? Di ba hindi ka pwedeng maging magbuting salesperson kung hindi mo talaga gumagana sa iyo. So in the same way, it is a challenge to all of us. Na hindi natin masasabing buhay ang Diyos, hindi natin masasabing nagbabago ang Diyos ng buhay, kung ikaw mismo nandito sa Jerusalem, hindi ka nabago. Kung ikaw mismo, hindi mo naman naranasan ang kagalingan ng Diyos. Kung ikaw mismo, hindi mo naman naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ng Acts 1:8, you shall receive power. Kapangyarihan para magbago ng buhay, kapangyarihan para pagpalain ka. At you can experience it first, not in the uttermost part of the earth, not in Judea, not in Samaria, but first sa Jerusalem. Kung saan ka nandun ngayon. So, we know na mas lalo tayo ma-empower mag-witness kung ikaw mismo talagang damang-dama mo ang Panginoon dito. And you can invite, "Uy, sama kayo sa amin. Buhay ang Diyos. Doon sa gitna ng bukid." Because I'm living on that prophecy that this place will be recognized as the drinking fountain of revival. So, kailangan stir up natin ang bawat sana, mapamuhin natin, oo, totoo, buhay ang Diyos. Na kailangan ikaw mismo, sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo dapat buhay. 1, 2, 3. Sabi mo sa kanya, ikaw mismo dapat buhay. 1, 2, 3. Yan, praise God. So wherever I cause my name to be honored, I will come to you and bless you. Of course, it's not the place. Iba kasi, diba, sa mga Katoliko, ang pagkakamali nila doon sa mga special place, diba, ay tinatawag na, ang tawag doon, yung mga nag-dancing sun, yung mga umiiyak yung ano ba yun, yung si Maria and all that. Napapokus sila doon sa parang himala. Hindi doon sa bibigyan ng himala. Kung of course natin na walang valid support yun. Pero ang meaning to say, kaya mahalaga ang lugar na to like this, it's not because of the place in itself, but because of God Himself. Dahil ang Diyos nandito. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos nandito. Kaya kung nandito ang Diyos, special ang lugar na to. Tama po ba? Amen po ba? Diba, for example, yung bola na ordinary, kahapon nakakita ko ng bola. Ay, kahapon ba yun? Kahapon. May binili yata si Papu. Bola, ordinaryong bola. Walang halaga yun. Kasi, si Dong lang bumili and all that. Pero natin nagiging mahalaga ang bola, sabi nga isa sa quotation, kapag hinawakan na to ni Michael Jordan. Diba?
Di ba yung mga damit na sinusuot natin, kayo nga subukan yung ibenta yung damit nyo, ano tawag doon? Yung ano tawag doon, yung binibid, auction, di ba? Di ba? Kaya diyan di ba diyan nasimula kung bakit nagkaroon ng problema kay di ba? Kay Francis dahil may in-auction na artist na mahal. At dahil doon nagkaroon ng maraming issue. But the point is, kaya mahal 'yon dahil si Francis magano lang may-ari. Pero kung ako lang may-ari nun, baka walang bumili, something like that. Naintindihan niyo po? So, ganun din po sa presence of God. Kaya mahalaga ang lugar na to, kaya we look forward to this place because God is here. Sinusan niyo talaga, you know for a fact, na nandito ang Diyos, naranasan niyo, at talagang very special na kapag nandito kayo, nagtaas na tayo ng kamay, alam natin na ang Diyos ay nandyan. Magsabi ng Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. So, to show to us kung gaano ka-special ang lugar na kung saan doon natin sinasamba ang Diyos, ay let's go now to the temple na kung saan yung pinaka-naging sentro nga ng pagsamba ng bahay ng Diyos, na ngayon nga ito nga i-rebuild yung tinatawag na Solomon's Temple. Yan, the Solomon's Temple. Sa 2 Chronicles 7, 1-4. So before, basahin ito, sabi doon sa verse 6, sa chapter 6, kung babasahin niyo pa yung chapter 6, ito yung nag-pray, nag-dedicate si Solomon. Kasi nga, imagine, kung kahapon, sinurto ni Bishop sa closing ng Men's and Women's Conference, na kung saan, ito yung pinangarap ni David, yung Solomon's Temple. Pero dahil nga hindi siya pwede mag-build ng temple, pero hinanda niya lahat ng bagay, talagang sinetap niya. And then si Solomon nga, ay siya ang nag-build. So, 2 Chronicles chapter 6, ihahandog na. Talagang pinagandaan nila. Talagang lahat ng kailangan ay inayos nila. Tapos nag-pray si Solomon. Napakaganda ng prayer sa 2 Chronicles chapter 6, basahin niyo na lang po. At doon sinabi ni Solomon na, Lord, hindi mo naman talaga kailangan ng templo. Di ba? Talaga naman. Kasi nga si God dati, kung you will just get the background, of course, God is so big. Sabi nga ni Solomon, hindi siya pwedeng ikahon. Hindi siya pwedeng ilimita sa maliit na church o katulad ng templo that time. Malaki na yun, ha? Pero sabi niya, Lord, ang laki-laki mo eh. Hindi ka magkakasya. In fact, sabi nga, kung babasahin niyo yung nakaraang istorya, sabi si God mismo, okay na siya doon sa Moving Temple. Yung tent, yung tandaan niyo yung kay Moses, yung kung saan sila pumunta, nandun ang presence of God. Pero si David nagkaroon ng desire. Ito po yung hamon din po sa atin to eh. Ano po yung naging desire ni David? Si David may palasyo na pagwashi ng palasyo. Tapos yung palasyo na yon gawa sa cedar tree, na kung saan yung cedar tree, wala na yata ng cedar tree eh. Alam niyo po ba yung isang quality ng cedar tree? Kaya ito yung ginagamit sa kaharian that time. Ito ay anti-lamok. Imagine niyo, nakatira ka sa bahay na walang lamok. Sino sa inyo gusto ng bahay? Of course, kaya nakagawa natin ng paraan, di ba? Pero yung dahil yung scent ng cedar tree ay naging dahilan para hindi lamukin ang palasyo ni David. So, meaning to say, ay pwede siya. Ang ganda-ganda ng kanyang kalagayan sa palasyo, tapos sa isip niya, pero yung Ark of the Covenant, nasa tent lang, nilalabok. Tapos nandito ako, ang ganda-ganda ng buhay ko eh. Tapos yung presence of God eh, nandun lang. Para kay God, okay na nga yun eh. Basta sinasaba siya, talagang meron lang worship na nangyayari. Pero nagkaroon ng passion si David. Sana ganun din po tayo, no? Na kung maganda ang mga bahay natin, isipin natin ako, ay ang ganda ng bahay ko, pero baka meron pa akong magawa para sa church. And just that desire of David, naging dahilan, sabi ng Bible naging dahilan para yung pangalan niya nga ay maging forever. Doon nagsimula. Dahil sa desire mo na yan, yung pangalan mo din mawawala sa kaharian. You will be forever king. Yung lineage in other words.
Of course, hindi siya naging hari, di ba? Pero every time na may paghahari, sigurado nasa line of David yung hari na yan. So, naintindihan niyo po, yung desire pa lang ni David, in-honor na ng Diyos. So, sabi nga ni God sa kanya, hindi ka mag-build ng temple, anak mo. Siya mag-build, isuportahan mo na lang. And then, ito nga, dumating nga sa chapter 6 ng 2 Chronicles, i-handle na ni Solomon. Nangyari na. Yung pangarap ni David, na hindi niya natupad, sa panahon niya, si Solomon na ang magtutuloy. Kaya, di ba, parang, di ba, mensahe rin sa atin yan, di ba? Marami tayong pangarap, baka hindi na tayo yung pero sana naman, wala si Tatay Art. Sana yung mga pangarap natin sa church na to, mapakinabangan din muna natin bago yung next generation. Pero the point is, may desire na talaga, i-honor ang Diyos. Tandaan niyo po ito, every time na ang desire niyo ay paparangalan ng Diyos in any way possible, the Lord looks on that with such, pleasure. Natandaan niyo po yung babaeng nagsayang ng babango? Di ba? Practically, sabi ni Judas, uy, sayang yun ah. dapat bigay sa marami mahirap yun para makatulong. Ano sabi ni Jesus? Pabayaan mo siya. Lahat ng ginagawa niya para sa akin, para parangalan ako. Hindi ito makakalimutan. Naintindihan niyo po? Anytime you would like to honor God, in any way possible, the Lord will look on you with delight. Matutuwaan Diyos sa atin. And everyone say, Amen. So, balik po tayo sa Solomon's Temple. So, sabi nga ni Solomon, God, who am I para i-build to? Hindi ka magkakasya rito. Pero, we just want to honor you. At sabi nga ni David, at sabi nga ni sa isang verse, ito nga yung song na kinokorek natin. Sabi, basahin nyo na 2 Chronicles 6. Sabi doon, now Lord, we made this for you. Arise. Ano sunod? Arise. Kulang yung song. Now arise. Beep, beep, beep. Parang ano ba yun? Yung parang singing beep. Sa ibang version, arise from your rest. Pero mali pala yun. Iba parang si Lord nagpapahinga, Lord, bumangon ka sa pagpapahinga mo. Pero ang nakalagay ang sinabi ni Solomon, if you will read it sa 2 Chronicles 6, I don't know if they can look up to it, arise to your rest. Arise and go to your resting place. Ano ba yung sinasabi ni Solomon? Lord, this temple, Lord, this place of worship is your resting place. Hello? Kaya, di ba, ito yung idea kung bakit pag sumasamba tayo, nararamdaman yung presence of God. So the thing is, si Lord, pag mababa siya sa atin, nagpapahinga siya sa atin. He's enjoying us. Hello? Naintindihan niyo po ba? Sabi mo sa katabi mo, ini-enjoy ni Lord ang worship mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ini-enjoy ni Lord ang worship mo. 1, 2, 3. Di ba sabi pa rin sa verse, di ba? The Lord inhabits the praises of His people. Hello? Kaya nga alam natin na ng Diyos kasama natin. Kaya dapat tayo malugod on that. Amen. And everyone say? And everyone say? So nung nag-pray siya, ito nangyari. 2 Chronicles 7. When Solomon finished praying, fire came down from heaven. Wow! Grabe na, very tangible, and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priests could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground, and they worshipped and gave thanks to the Lord, saying, He is good, His love endures forever. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. Wow, palakpan natin sa Panginoon. Wow! Doon ang lason nila, talagang doon sila lalong sumamba sa Panginoon. And maaaring hindi tayo nakakakita ng tangible fire, pero I think it's more than enough na kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, lalo kang magkaapoy. Amen po ba?
Kaya nga po napaka-importante na maranasan natin muna ang Diyos sa gawain natin bago tayo lumabas. Para alam natin kung ano yung kwento natin. Na ang Diyos, buhay ang Diyos. Just like what the disciples did, hinintay muna nila ang banal na Espiritu, maapoyan sila, and then after that, sila ay lumabas. Ito ang sagot ng Diyos, verse 15 to 16. Now, sabi si God to, kung ano yung 2 Chronicles 7:14, at yung katuktong, ano yung 2 Chronicles 7:14? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and heal their land and forgive their sins. Ito yung sinabi ng Diyos doon sa templo, na kung saan sinamban nila ang Panginoon. Verse 15, now, ito yung katuktong, my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. So nagkaroon nga tayo ng revelation. Kaya nga kung napansin nyo, we would like na prayer for the nation dito gagawin. Kasi ang rema natin, sasagot ang Diyos sa mga panalangin dinadala dito. Hello? Yung ating mga ino-offer sa offering box, pero mamaya nga, magmula kanina, simulan natin na kung kayo may mga prayer requests, huwag nyo na pahintayin pa yung Sabado para pag-pray. Eh baka yung kailangan yung prayer, gayon na. So we will assign pastors and leaders na to pray with you, mag-agree tayo, dahil naniwala tayo ano ang ating pinag-pray sa lugar na to at pinagkaisahan, God will answer. Sabi niya rito, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. So because this is our Jerusalem, because this is our temple, ang panalangin na ino-offer dito, sasagutin ng Diyos. And everyone say, I have chosen and consecrated this temple so that my name may be there forever. Wow. And I love this and I receive this for us. My eyes and my heart will always be there in the temple, in this place. Amen po? Sabi nga yung prayer house natin, hindi lang prayer house yan. Answered prayer house. Pero nandito tayo, yung pa rin yun. Alam natin, yung mga dalangin natin, sasagutin ng Diyos. At lahat ng niniwala, masabi ng Amen. Amen. So before we continue, I would like us to see this song. Sana papakanta ko sana kay Ladre, kaya lang late na eh. Ngayon ko lang nag sa akin. Pero nakakabuhay ng dugo because this is very, ang tawag dito, vintage. Ayan, lahat ng mga nabuhay ng 1980s, 90s, at sinundan ang ministry ni Ron Kinoli ay mainggan niya rito. So let's watch this. Ito po yung awitin na nilikha nila para sa pag-reenact ng pag-alay ng templo sa Panginoon. So as we sing with them or read the words, maniwala tayo that promise for the temple of Solomon is also for us because we are in his temple. And everyone say, Amen. So let's watch and sing with this. The temple was finished. King Solomon prayed. The people came to see. Was God pleased with this place? Then fire fell from heaven. The priests could not go in. God's glory was more than they could stand. God's glory was more than they could stand.
stand. God, may your glory fill this temple as we gather in your name. May your glory fill this place. God, may your glory fill this temple. Here today as you're in may your presence be more than we can stand. Lord, may your glory fill this temple as we gather in your name. May your glory fill this place. This place is more than brick and stone. This place will become a home. This place is for the brokenhearted everywhere. A place that they will find someone who cares. Lord, in this place, believers will agree. In this place, we'll stand in unity. In this place, as we gather round your throne, Lord, come and make this place, make it your home. God, may your glory fill this temple. Here today, may your presence be more than we can stand. God, may your glory fill this temple, Lord, as we gather in your name. May your glory fill this place. Lord, may your glory fill this temple here today. May your presence, let it be more. God, may your glory fill this temple as we gather in your name. May your glory fill this Amen. Wow. Sana po ganun ang prayer natin na as we go in this place, ito yung lugar na kung saan makakatagpo ka ng comfort and strength. Yung mga sa mga broken hearted, di ba? Talagang in this place like this, we can agree, we can be united for God. Amen po. And everyone say, so marami nangyayari sa temple of God. And I do pray that you will not miss it, na pumasok ka rito ngayon, tapos, just like nothing. Diba? Hindi po ganun dapat mangyari. Every time we come to the presence of God, dapat at least may tatlong mangyayari sa ating buhay. So what happens in the temple of God like this? Ano ang inaasahan natin? Tatlong bagay lang po. Sabi sa Isaiah 6:1-8, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. Kanya lang, ganda ng kantang kanila, di ba? Great is the Lord God Almighty. Di ba? Sino sa inyo naintindihan? The train of his robe filled the temple. Parang kinakanta natin, ano ba yun? Pero alam niyo po ba, if you will understand that, that's what you need right now. Na maintindihan na yung train ng Diyos, ng kanyang robe, hanggang dito umabot. He's seated on the throne, sa langit.
umabot sa templo yung kanyang trail, yung kanyang balabal na napakahaba. Alam niyo kung ba't mahaba yun? Dahil God siya, of course. Alam niyo kung ba't mahaba yun? Sa panahon ng Bible, yung robe, yung parang pang Superman, kapag nananalo sila sa battle, lahat ng kapa ng kalaban nila, dinuduktong dun sa hari. Hello? So, ibig sabihin, bawat panalo ng Diyos, humahaba yung kanyang balabal, yung kanyang robe, yung train ng kanyang robe. So, sobrang haba, umabot dito sa langit, sa lupa. So, that gives me the assurance na ang Diyos ko mananagumpay. Na ibig sabihin kapag nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo, laban sa kaaway, yung madadagdagan na naman yung kanyang robe. So, ibig sabihin, kaya di ba nararamdaman nyo, every time you worship God, talagang nararamdaman nyo na, wow, parang the presence of God is so thick, kasi makapal talaga yung robe, na ibig sabihin, wow, pinapadama, anak, tagumpay ako. Kung ano may battle mo ngayon, nandito ka ngayon sa tamang lugar. Showing na kung ano man ang battle mo, pinagtagumpayan ko na. At dahil doon, magkakaroon ka ng assurance sa Lord, may sakit ako, may problema ako ngayon, pero dahil nagtagumpay ka, alam ko, tagumpay din ako. And everyone say, palapan natin ang Panginoon, hallelujah. Above him were seraphim, each with wings, with two wings, and covered their faces with two. They covered their feet, and with two they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, the Lord Almighty, the whole earth is full of His glory. And the sound of their voices, the doorpost and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. Ito yung naranasan nila Solomon, yung binasa natin kanina. At verse 5, Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips, and my eyes had seen the King, the Lord Almighty. Wow. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. So alam natin, di ba? Spread apart from the altar. Hanggang di kumikilos ang Diyos sa buhay mo, hindi ka dapat umalis para magpahayag ng kaligtasan. Ikaw mismo dapat maranasan yan. Nabuhay ang Panginoon. With it, He touched my mouth and said, See, this has touched your lips, and your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, send me. So from this passage, makita natin ano nangyayari sa presence of God. Tatlong bagay lang. Number one, we see the vision of God. Sabi mo sa tabi mo, we see the vision of God. 1, 2, 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of his robe filled the temple. So Isaiah, anong significance ba't binanggit man na si King Uzziah ay namatay? Si King Uzziah ay isang paboritong hari ni Isaiah. Malapit siya sa hari na to. And it's tragic for him na mamatay ang kanyang malapit na kaibigan at hari. Na alam niya, it will be something na a tragedy or disastrous sa bayan ng Israel that time. Pero sa panahon na nagmumukmuk siya, sa panahon na parang problema ang nakikita niya, nagpakita ang Diyos sa templo. So, I would like to offer to you this morning na kung may problema ka sa oras na to, ano isip mo lang kung ano babayaran mo, ano isip mo lang kung ano yung mga bagay na pinag-isipan mo ngayon. Pero as you come to the presence of God, you will see na nothing of that will matter. Because nandito nga ang Diyos. Kaya niyang magtagumpay para sa iyo. May mga laban na tayo sa buhay na hindi mo may pagtagumpay, pero ang Diyos magtatagumpay para sa iyo. And everyone say, Amen. So, nakita na po natin na kailangan mabago ang perspective ng sino bang pumapasok sa presence of God. May problema ka ngayon, pero every time na you will go to this place, this church, Lord, may problema ako ngayon. May babayaran ako. May mga concern ako, Lord. Pero papasok ako sa presence of God mo, alam ko magkakaroon ng pagbabago.
Alam ko na mayroong kagalingan. Alam ko na may mangyayari. Naintindihan niyo po? Hindi pwedeng hindi magbago ang ating kalagayan, especially kapag nakita natin ang Diyos kung sino siya. Di ba nakita niya si King Isaiah, namatay, hari, pero may mas mataas na hari na dapat niya makita. And that is God. Sabi niya, I saw the Lord seated on the throne, high and exalted. Mas makapangyarihan siya kaysa kay Isaiah. Kaya mas magtitiwala ako sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Bible, curse is the man, sumpay ng taong nagtitiwala sa tao, pero pinagpala ang tao na nagtitiwala sa Diyos. And everyone say, just like si Asaph, kung babasahin yung Psalm 73, sino sa inyo maraming hugot sa buhay? Basahin yung Psalm 73, baka kahugot kayo. Ang daming hugot. Anong hugot din sa Asaph, sa Psalm 73? Lord, mabuti ka, Panginoon. Pero, mutik na ako madulas, matisod. Dahil nakita ko yung kapitbahay ko, mas mayaman kaysa sa akin. Nakita ko yung masasama. Gumaganda buhay, pero ako naglilingkod sa'yo. Ang pangkat na nangyari sa akin, parang ganito pa nangyari sa akin. Sinsa nyo nakaka-relate sa ganyang hugot? Dahil naglilingkod ako, ganito nangyari sa akin. Pero sabi nung verse 7:16, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Isipin ko man, matay ko man isipin, ba't nangyayari sa akin to? Bakit maganda buhay na ibang tao, pero ako, ganito nangyayari sa akin. Hindi niya maintindihan. Pero di ba may kata tayo, verse 17, till I entered the sanctuary of God. Doon pumasok ako sa templo ng Diyos. When I am in your presence, my eyes see so clearly. Marami akong naunawaan. Kaya ngayon kung marami kang hindi naunawaan, just focus here in the presence of God, in this place. Dahil this is not just a building. Ano sabi nung kinatay ni Ron Quinoli? This place is more than brick and stones. Nandito ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nandito ang Diyos. So kung ano man ang hinahanap mo, ang Diyos ang sagot. Ang Diyos ang sagot sa lahat ng ating hinahanap. Then I understood, sabi niya, their final destiny. Ay, ganun pala. Akala ko talo ako. Akala ko sila ang mas lamang. Yung pala, mas maganda pala plano mo sa akin. Kaya nga, magkakaroon ka ng security. Sa to lang, we grow. Ako po, bilang pastor, marami akong security, pero the more I go to the presence of God, naintindihan ko, Lord, hindi ako dapat nainggit. Meron ka para sa akin. Meron kang plano para sa akin. At mas maganda plano mo para sa akin. And everyone say, so let's see God, who really is. Kapag sumasama tayo, yun ang pagkakato, kaya nga special yung gawain natin. Of course, meron nangyayari sa inyong devotion, sa inyong prayer time, pero iba po talaga kapag sama-sama tayo, nakita natin ang Diyos sa kanyang kalakihan. Diba? Mas malaya tayong ma-appreciate ang Diyos, especially in this place. Kaya nga, I would like to offer to you na, make this, every time na we come here, maging katulad tayo ni David. Excited ako! Doon sinabing punta tayo sa church. Nandun ang God, mas mararanasan natin. Of course, naranasan natin Diyos sa maraming lugar, pero iba ang kanyang anointing sa lugar na to. And everyone say, Amen. Pangalawa, we see the vision of ourselves. We see the vision of God, pero alam natin, kapag nakita natin na kadakilaan ng Diyos, ano mararamdaman mo? Hello? Pag natabi ka sa mas maganda sa'yo, ano mararamdaman mo? Hello? Diba? Parang nalilit ka, diba? Wala, may kaibigan ako nagwapo talaga eh. Ayoko tumatabi sa kanya. Kasi nararamdaman ko lalo hindi ako gwapo dahil napakagwapo niya. Diba, intindihan niyo po? Parang ganun po nangyari sa atin na kapag nakita ng kapangyarihan ng Diyos, then we will have a face of reality na, wow! Dakila ang Diyos, pero ako, kawawa ako. Woe to me! I cried, I am ruined. Alam niyo po ba't ganito si Isaiah? Kasi kung babasa niyo po yung first 5 chapters, may kayabangan siya. Tapos ano siya, mapangusga. Yung mga salita niya talaga matindi. Kung babasa niyo sa first 5 chapters, woe to you,
Pastor June, what to you? Sister Heidi, what to you, Jeff? Parang ganun siya. Kawawa ka, kawawa ka, kawawa ka. Pagdating kay Lord, ay kawawa pala ako. Ako pa rin kawawa. So ito nga yung ano eh, reality check, tsaka check your hearts. Every time you come to God, you will not see other people. Huwag mo husgahan yung katabi mo na sumasamba. Kasi kanya-kanya tayo. Tama po ba? In fact, minsan na-open ako one time sa mga nagko-comment sa mga, yung mga nakakatawang pagsamba, di ba? Bip-bip Kasi di ba may mga sumasamba rin dati ganyan. Sino ba yung ganung sumasamba? Di ba mayroon kayong mga code-code doon, di ba? Para opos, pinag-uusapan lang, nakakatuwa. Pero alam niyo po ba, isang revelation sa akin ng Diyos, yung pagsamba mo is a personal thing. It's your own personal expression of love to God. Na ibig sabihin, wala kang pakialam sa katabi mo, wala silang pakialam sa iyo. Basta sumasamba ka. Diba, may mga lopen sa mga ubihiyaw, yung mga tumasamba rito, pero it's not your concern. Every time you come to God, it's you and God. Naintindihan niyo po? It's a personal thing. Personal na bagay ito. Na ikaw lamang at ang Diyos ang mag-uusap. Kaya, I cannot judge you. Minsan, nag-judge natin mga tao, di ba? Ba't kaya tahimik yung taong to? Ba't kaya parang wala siya sa mood and all that? Of course, we will lift you up kasi kailangan talaga. Pero, at the end of the day, bottom line, puso mo at puso ng Diyos ang mag-uusap. And everyone say, Amen. So, ayun nakita ni Isaiah. Lord, woe to me. Wala pala ako. Akala ko, propeta na siya this time Imagine, propeta na si Isaiah. Tapos nga, yung first 5 chapters, woe to you, woe to you, woe to you, woe to you. Pagdating sa presence of God, woe to me. Kaya isang bagay na matutunan natin when we come to God, walang magyayabang, walang makapagmayabang. Lahat tayo, ano sabi ng Isaiah 64:6? All of us have become like one who is unclean. All our righteous acts are like filthy rags. Imagine na yung pinaka-the best mong buhay kapag ito ay sinarili mo lang, ang tingin ng Diyos dyan ay basahan. Maraming basahan lang. Pero lahat na magbabago kapag ikaw ay nagpakumbaba at lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Dahil yun ang ginawa ng God kay Isaiah. Nung inamin niya na siya ay walang kwenta, nung makasalanan siya, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Diba, merong call na binigay, sabi sa verse na binasa natin kanina, na nilagay sa lips niya, sa kanyang labi, at nabago ang kanyang buhay. Nabago mawala ang dila niya, at nabago ang kanyang buhay. So, we see a vision of ourselves, na every time we come to God, talagang we'll just behold Him, na alam natin siya ang makapangyarihan sa lahat. And everyone say, at ang huli, we see the vision of God. Kapag lalo sa lugar to, we see the vision of God, we see the vision of ourselves. At pangatlo, na hindi dapat mawala, we see the vision of the world in need. Ang totoong sumamba sa Diyos, ang totoong lumapit sa Panginoon, hindi mananatili na siya lang ang nakakaalam nito. Siguradong, kapag ikaw ay nakatanggap mula sa Panginoon, hindi mo pwedeng ibahagi. Hindi ibahagi. Naintindihan niyo po? So blessed, you cannot contain it. So much, you have to give it away. So kaya nga, ang isang ebidensya na talagang tayo nakasamba sa Panginoon, talagang nakalapit sa presensya ng Diyos, may mababago sa buhay mo, at pangalawa, magkakaroon ka ng pagmamahal sa mga tao na walang Diyos. Sabi dun sa Isaiah 6:8-9, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? So yung Trinity nag-uusap, sino kaya papadala natin? Sino kaya yung talagang pwede natin gamitin? Sa palagay nyo, sino yung pwede niyang tawagin? Yung nasa harapan niya na, di ba? Alam naman maghanap pa siya ng ibang gagamitin. Nandiyan nasa harapan niya sa Isaiah. At sa lugar na to, sino gagamitin ni Lord para umabot sa mga tao na kailangan? Hindi wala rito. Kaya nga mahirap magharap ng wala .
Kasi wala sila eh, di ba? Pero mas mahirap kapag nandito ka, pero wala ka pa rin. Hindi ka pa rin nagpa-participate. Hindi pa rin tayo nagiging bahagi. Kasi nga, parang nagpapakit si God, di ba? Sino kaya papadala ko? May binilis ako dito eh. May binago akong buhay kasi, pero sino kaya papadala ko? Di ba, obis naman dapat sa Isaiah? Di ba po? Nandiyan sa harapan sa Isaiah eh. Pero parang gusto madinig ni Lord na sa Isaiah mismo mag-volunteer. At minsan ganun din po talaga sa church. Mahirap magtoka eh. Di ba mahirap mag-appoint, mahirap ikaw na. Hanggat hindi ko mismo yung nagkusa. Maging mahirap eh. Naintindihan niyo po? So kaya nga ang church, for example like this, lives on volunteerism. Na mabubuhay lang talaga pag may nag-volunteer. Diba yung offering, diba? Tinutukan ba namin kayo sa offering? Diba hindi naman? Pero kung kayo sabi ni Lord, then you are more than welcome. Praise God for Bishop Isel. Hindi ba tayo naka-live? No? Talagang nangusap si Lord sa kanya. So next Sunday, magkakaroon tayong dalawang malaking TV dito sa harapan natin dahil na minsan malabo daw yung ating screen. Kaya kinausap siya ni Lord. Kaya sana kausapin niyo tayo ni Lord. Kung yung pwede nating maging ambag para sa kanyang templo. Volunteerism, mahirap magtoka. Ganon din si God mismo. Hindi niya tinokaan si Isaiah. Sino kayo papadala ko? Nagparinig lang, pero hindi niya, Isaiah, ikaw nga humayo. Kaya narinig niya Isaiah, yung pangangailangan, ano sabi niya? Sabihin niyo nga, yung sinabi ni Isaiah, Who will go for us? And I said, ano sabi niya? 1, 2, 3. Sabihin niyo lang, hindi ibig sabihin na nagbo-volunteer kayo, pero sabihin niyo lang, sabay-sabay, 1, 2, 3. Yan, it's up to you naman yan kung tututuhanin niyo. Sana tutuhanin natin. Lord, here I am. Whatever I can do. Hello. Ako, yun ang prinsipyo ko sa buhay. Kung saan mo gamitin ni Lord. Talagang, kaya nga, minsan bitawag ko sa sarili ko eh, ako ang dakilang spare tire. Kung sino hindi available, doon ako. Kung ano yung kailangan punuan ng pansin, then I'll be there. Because here I am, send me. Kasi yun lang tamang response mo sa presence of God. Tama po ba? Hello, and everyone say, and he said, go and tell these people. Go and tell these people sa mga kabataan mamaya. Go and tell to the people that we will meet. Mahal sila ng Diyos. Kailangan nila ang kaligtasan. Isaiah 52 verse 7, tuwagin natin yung worship team. How beautiful on the mountains. Every time the word mountains in the Bible is mentioned, it always talks about the presence of God. So, ibig sabihin, nagsisimula yung pagiging evangelist o yung pag-share ng tao sa iba, mismo sa presence of God. Kaya nga ito nga yung premise natin eh. We can only really be spreading the fire kung tayo mismo na-consume ng presence of God. Parang si Jesus, di ba? The zeal of God has consumed me for this house. And I do pray that ganun din maging puso natin. You have this passion for God and for His house, that therefore, gagawin mo lahat para ikaw maging blessing sa lugar na kinalagay ka ng Diyos. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Tignan niya nga po yung mga paa nyo. Delikado, no? Baka uloy nakita sa paa. Pero sabi raw, may mga tayo pa foot spa, all that. Alam niyo po ba, ang pinaka-best foot spa sa Bible, sabi ng Bible, yung mga aral ka ng salita ng Diyos. How beautiful are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. So, doon talaga magsisimula sa Zion, sa presence of God, sa templo ng Diyos. Na kapag talaga na-appreciate natin ang Diyos, kapag naranasan mo ang Diyos, then your feet will be beautiful, will be empowered and encouraged na tayo nga ay humayo. Pero sa umagang ito, I just pray na tayo po yung patuloy magkaroon ng desire para sa presence of God in this place. Sabi na inawit kanina ni Ron Kinoliba, in this place, believers will agree.
in this place. Magkakaroon tayo ng kalayaan. So as we come to God right now, patuloy natin maranasan yung presence of God sa lugar na to. Magkaroon tayo ng focal point as we worship God. Lord, I worship you, God, in this place. Make a heart for God na, Lord, special ka sa akin, lalo na sa lugar na to. Because this is the place you have set apart, you have set, sabi ng Exodus 20, na we honor you in this place, and you will come here, and you will bless us. Ang part po nito in the blessings, in the presence of God, the blessings of the temple of God. Pero sa next part na yun. Pero ngayon, I just want us to experience the presence of God wherever you are right now. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. Ulitin po natin, ginawin natin last song. He's worthy of it all. At sa kanyang pagiging karapat-dapat, nawa ay ibigay natin sa kanya yung karapat-dapat na pagsamba. Yes, of course, mayroon tayong may manaramdaman tayo. Pero kahit mo ang yung lingkod right now, standing in the grace of God, pero praise God na I gain the strength. Kanya talagang magdabakahinga. Pero to honor God, alam naman natin, sasabahan tayo ng Diyos. If we honor Him, He will be with us. So let's honor God with this song. In this place, He's worthy even in this place. All the saints and angels. All the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. Come on, lift your hands. See Him worthy. Let's have a vision of God. Mas makapangyarihan Diyos sa anumang kalagayan sa buhay mo. For all you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
Jesus. Yes, Jesus, yes, Lord. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Worthy are you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sabi ng gawin natin, day and night and day, let incense arise. Sabi ng ating mensahe kanina, He will honor this place and cause us to be blessed. He will answer the prayers made in this temple, in this place. Kaya, I just want us to honor God with all our concerns right now. Naiali natin lahat ng kabigatan sa Panginoon. Kanina sinabi natin, we will pray for those needs na di natin kailangan pagpatagalin pa. Pero if you know na meron ka pa kailangan sa Panginoon and you want to have a testimony na God is powerful, sasagutin niya panalangin natin, I want you to come to the altar so that tomorrow, this week, mapatunayan mo na totoo nga ang Diyos, na siya ay makapangyarihan sa lahat, na siya ay tunay nagbabago ng buhay, na siya ay tunay nagbibigay ng sumasagot sa mga panalangin natin, especially sa mga panalangin na inalin natin sa altar na to. Come on, we just want to pray with you, believe with you, and offer these prayers to God. Come on, let's come to the altar. Ano sino may pangangailangan, patunayan natin ng Diyos, makapangyarihan Diyos. Alam ko lahat tayo may pangangailangan, iba-ibang degree lang, pero para magkaroon tayong patotoo na buhay nga ang Diyos sa lugar na ito, I want you to come to the altar and offer those prayers to God. Incense, let incense arise in this place. Ang ibig sabihin ng incense ay panalangin. So come to the altar right now and just offer to God. I-recognize na ang Diyos makapangyarihan sa lahat ng kahinaan natin, sa lahat ng pangailangan natin. Walang maliit, walang malaki sa Panginoon. Lahat yan, kayang gawin ng Diyos. Recognize Him, allow Him to move in your life. Worthy of it all. Come on, offer to God. Believe God for the impossible in your life. Taas mo ang iyong kamay. Oh, from you are all. Come on, honor God. Lord, I trust you with everything that I have. Ano man ang pangailangan ko, you deserve our recognition. Dahil sa lahat, ikaw ang sagot sa aming panalangin. You have said, Lord, you will answer your prayers, our prayers in this place. Lord, we honor you, and I know that you will honor your promise. You will honor your promise that you will answer
our prayers made in this place. Yes, oh God. Oh, Jesus. Oh, you're worthy of it all. Lord, inaalay po namin lahat ng panalangin. Lord, in Jesus' name, oh God. Yes, Lord, all our prayers, oh God, we offer to you, Lord. Walang imposible sa Panginoon. In Jesus' name, oh God. Yes, Jesus, oh God. Lord, we offer to you. Yes, Lord Jesus. We recognize you as our King, our Lord. Jesus' name, yes, oh God. Yes, Lord. Walang mahirap sa Panginoon ang matagdaan namin. We just recognize you, Lord, to be the one to answer all our prayers in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, oh God. Yes, Lord. Lord, alam mo po, Panginoon, ang lahat ng concern namin, walang imposible sa Jesus' name. In Jesus' name, yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, ikaw ang sasagot, Lord. Na hindi mo kami iwanan, Lord. You will prove yourself strong. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, yes, oh God. Yes, Lord Jesus, oh God. Lord Jesus, oh God. Bigyan mo siya kapapaan, Panginoon. Lord, you are in control, Lord Jesus. Sa lahat, Panginoon, na kayo is right now, in Jesus' name. Sa pangalan mo, Panginoon, in Jesus' name. Yes, oh Jesus' name. Yes, oh God. Yes, Lord. Lord Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, open the God. Day and night. Day and night. Jesus, oh God. Yes, Lord, bless please, oh God. Day and night, night and day. Oh, day and night, night and day. Let incense arise. Let incense arise. Night and you are worthy of it all. Lord, on behalf of this, Lord, we hold up to the God. You are You are all Jesus, oh God. Jesus, to you are all things. You deserve the glory. Oh, You are worthy of it all. the last time, let's lift our hands to God. Oh, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are
Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Sige, palapag sa Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Jesus. Lord. Amen. Tapos dapat mga kamay sa Panginoon. Let's lift all our hands. Lord, you will honor your word. Dahil mga panalangin na ginawa namin sa lugar na ito ay yung sasagutin. And Lord, we'll be hearing testimonies of answered prayers in this place. Lord, na kami magkakaroon lalo ng dahilan para magpatotoo, para ibahagi sa mga tao na buhay ang aming Diyos, na ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa lugar na ito ay tunay tapat sa kanyang mga pangako na hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Sasamahan mo kami sa lahat ng aming mga laban. Sasamahan mo kami sa lahat ng anumang pagsubok, Panginoon, because you will always be there for us, O God. At tunay nga na ang mga laban pa ng aming buhay ay hindi namin dapat sarilinin lamang because you have already won the battle. You have fought the battle for us, O God. Kasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na sa mga susunod na araw, Lord, makita po namin lang ilang mga kamay na kumikilos sa buhay ng bawat isa. We will leave this place with the assurance that our God is a good God, that with assurance that we are changed from the inside out, with assurance, Lord, na yung mga tao na kailangan sa labas ay makakakita ng pag-asa sa pamamagitan din ng aming mga patotoo at pananalangin, O God. Kaya Lord, I declare na yung mayamang biyaya ay buhos mo sa bawat isa. Lord, we declared it in this place and you're proving it over and over again that your shalom blessings will be poured out to each and every one of us, O God. At ang pagmamahal ng Panginoong Jesus ay patuloy namin maranasan na lalong dadaloy, lalong umaapaw, Panginoon, as we can reach out to others as well, O God. At ang patuloy na pagsama ng Banal na Espiritu na siya nagpupuspos, na siya patuloy nag-iingat, na siya nagpapalakas sa amin, na siya nagbibigay ng assurance na ang pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay yes and amen, O God. Ay siya namin patuloy na maranasan mula ngayon magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na patuloy na sasabihin ng Panginoon lalo sa lugar na ito at lahat na patuloy na paparangalan at papahayag ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Magsabi na tatlong malalakas na Amen. 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 And Amen. Amen. Yes, Lord. Woo! Amen.